Dito nga kami sa Bahamas nag-sign on at dito rin kami sa Bahamas maglo-loading. Ito pala ang pinaka-puerto ng Bahamas. And as you can see, may mga cruise ship na nandito dahil nga tourist destination talaga ito. And may mga bilihan doon malapit sa may cruise ship port. Ito naman ang itsura ng aming port para sa mga tanker vessels and para sa mga containers naman. Medyo malayo kami sa mga malls and shops pero pwede naman kaming mag shore leave para pumunta doon sa malapit lang. Ito pala ang aking bagong barko na sinampahan at pinayagan niya kami mag shore leave kaya ngayon kami ay maglalakad papunta sa cruise ship port dahil doon naman talaga ang maraming mga shops na malapit sa amin. Kitang-kita na nga namin dito ang cruise ship at pupunta na kami sa main gate para makapasok na. Pagpasok pa lang namin, napakarami na agad na shops and tourists dito. Napakarami nilang mga binebentang mga souvenirs and ang shops na to ay open lang tuwing may mga cruise ship. Hindi naman ako mahilig bumili ng mga souvenirs na yan. Kaya ako video-video lang at picture-picture lang pang post sa Facebook. Dahil nga usually ang mga range na mga binibenta nila is $20, $30. Hindi kaya ng budget yan, chong. Mas maigi na pagkain na lang yung bilihin natin dahil mabubusog pa tayo. Dito naman sa area na to, ang mga food court, napakaraming mga pwedeng pagbilihan dito ng mga pagkain which also cost $20 to $30. Medyo mahal pa rin. Pero syempre, mamaya kakain tayo ng burger. Napakaganda lang ng vibes dito dahil nga presko, para tayong mga turista dito. Wala tayong pakialam sa kanila. And chill-chill lang. Kahit na bagong sampa tayo sa barko, kailangan agad natin mag shore leave para ma-enjoy yung mga bagay na magaganda kagaya dito sa Bahamas. Minsan lang tayo makapunta dito and syempre ma-experience natin kung ano nga ba ang mga meron sa iba't ibang bansa. Ngayon, nagtatanong kami dito sa Senior Frogs kung magkano nga ba ang mga pagkain nila at medyo mahal din talaga. Kaya napag-isipan namin na wag na lang
at humanap pa ng mga ibang alternative na pwedeng kainan. Siyempre, budget meal lang ang kaya natin kaya hanap-hanap muna tayo ng iba. Habang naghahanap kami ng aming makakainan, napadaan kami dito sa mga souvenir shops. Iba naman to compared sa kanina and I think mas affordable dito compared doon dahil dito nakakapaghingi kami ng discounts and ayan yung mga paninda nila. Marami kayong mapagpipilian pero syempre ako nga hindi pa rin ako bibili dahil nagtitipid tayo. Kasi kung every bansa na mapupuntahan ko ay bibili ako ng mga souvenirs, mauubos talaga ang pera ko at hindi ako makakapag-ipon. Mas maganda na ang souvenirs mo ay pictures dahil libre at walang bayad. A lot of it. Meguana has it. Neguana has it? Nassau has it. New Providence. Here? Yeah, and right here. They have it Inagua. plenty here. Inagua, Meguana here too. They have it. Plenty. Plenty. Yeah. For this 2.8? Pareho lang? 8? Tatlo, Gis. Talong pwede. Tatlo G's. Sige, sige. Oo, pwede yan. Ano yung gusto mo dyan? Ikaw sir, hindi ba? Paigin Basagin kasi ito eh. Paigin, tatlo Gis. 3 for 10? Possible? No, only 8. Talaga. 4 din, 4. Tapos tatlo ano. At syempre, hindi mawawala ang pagkain. Kaya umorder kami ng mga pagkain. Yung akin pa, hindi pa dumarating. Pero napakasarap pala ng Bahamas Punch dito. You should try it out. And ayun, tumambay na lang kami dito. Nag-chill-chill habang nakikinig sa live band ni Kuya. Ito na ang aking order. Chicken burger and fries. Medyo mahal din yan, $15 to $17. Pero kahit na, this is a local food and we should try it out. Ang sabi nga nila, para ma-experience mo talaga ang culture ng isang lugar, kailangan mong tikman yung pagkain nila. And after that, duty na pala ako guys. Naubusan na ako ng oras kaya hindi na ako nakapag-vlog pabalik. Pero it's really amazing na nakapag shore leave kami dito sa Bahamas, Freeport, Bahamas, na tourist destination. Napakaraming turista, may mga cruise ship, maraming pwedeng kainan, and yan, it's a very rare opportunity na makapagpunta sa Bahamas in your duty na nga pala ako dito sa aming barko, at ang ginagawa ko ay bumababa ako sa aming pump room ng barko. Check ko kung everything is okay ba at gumagana ba lahat ng aming mga machineries. This is the end of my vlog. Thank you for watching you guys. Sana tuloy-tuloy lang ang panonood nyo ng aking mga vlogs para makita nyo kung ano nga ba ang buhay ng isang ordinary seaman, isang normal na ratings, at kung paano nga ba tayo makakapag-survive sa ating bagong kontrata.